Nasa ating linya ngayon si former Senate President and Minority Leader Coco Pimentel. Good morning po, sir. Magandang umaga. Magandang umaga, Ted, DJ, Chacha, sa lahat po. Okay, maupay nga aga, maibuntag. Senador, as you know, alam niyo po itong issue nga nitong naging diskusyon doon sa paghihingi po ng pahintulot ng prosecution na maisubpina ng court yung bank records ng nasasakdal from 2007 up to the present ng kanyang mga bank documents, including po yung kanyang asawang si Ginoong Mans Carpio, pati po yung BIR records. Unahin ko itong bank records po na ito. Ano po ang inyong kaisipan sa gitna po ng argumento? Ang sabi po ng prosecution, meron na tayo diyang corona impeachment trial na jurisprudence. Sabi ho naman ng depensa, hindi, meron na ngayong bago yung Duterte versus HOR na hindi sakop. Yung mga hindi sakop dapat lang during the time ng panunungkulan noong pong opisyal. Ano po ang inyong take, sir? Medyo controversial yung posisyon na ganyan, kasi ako nga naisip ko yung paano kung isang tao na professional siya, yung sa practice niya, pero madumi ang pag-practice niya, puro lagay. Tapos na-appoint siya sa isang mataas na government position na impeachable. Hindi mo pwedeng gamitin yung niya, yung paging madumi niyang professional para sabihin na unfit siya for the position na na-appoint siya. So, medyo controversial yung ruling na yun. At saka yung ruling na yun, hindi pa naman siya hindi siya talaga at issue dun sa case na yun. So, pwede nating masabing komento lang yun. Obiter, ang tawag dyan sa law, obiter dictum. Kung nasabi man, hindi siya ang ruling. So sa tingin ko, pwede tayong bumalik talaga sa past acts ng impeachable official. Alright, so meaning dito po meron pong katwiran ang prosecution, Senator. Correct. Ang sabi kasi nila, accumulation of ill-gotten wealth at gusto nilang ipakita sa umpisa pa lang ng public life. Kaya yata bumabalik sila all the way to 2007 kasi yan yata yung taon kung saan naging napasok na sa gobyerno si then Attorney Sara Duterte. Okay. Yung po ulit lang, balikan ko yung sinasabi nyo doon sa Duterte versus HOR na sinasabi po ng depensa na kanila pong sinasandalan, na jurisprudence. Pwede pong pakiklaro lang po again sa amin, yun ho bang specific wordings doon ng Supreme Court? Klaro? Klaro ho ba naman talaga doon? O na ito ngayon ang bagong panuntunan sa usapin po nitong mga bank records na ito? Again, please. Ang problema kasi, Ted, sa mga Supreme Court decisions, lalo na yung mga mahaba at maraming mga sinulat doon na iba-ibang ideas, talagang makakakuha ka roon ng entry o ng salita na pwede mong gamitin pandepensa sa posisyon mo kasi nga sa dami ng mga sinabi doon, 100 pages yun tapos sa yung motion for reconsideration, hindi ko alam kung ilang pages yung pag-resolve noon So, pero kaya nga meron sa law na sinasabi na ratio decidendi, yan yung ibig sabihin nun, yan na yung pinakalaman ng desisyon kasi sinasagot niya yung issue. Kung may mga side comments na wala naman nag-object din, walang nag-dissent, pero hindi ang inimbento ng mga abogado diyan na hindi yan ruling yung side comments kasi wala namang issue Kaya nga hindi naging controversial yung side comment na yan kasi nga hindi yan yung issue. So kung may side comment doon na hindi pwedeng imbestigahan ang mga kilos ng isang impeachable official bago siya naupo sa kanyang impeachable position, hindi po yun yung issue nung kaso yun, di ba? Ang kaso nun, ang issue nun is yung direct filing ba? Yung process. Yung process na hindi dumaan sa Committee on Justice kasi more than one-third ang pumirma, dumiretso sa Senado. Yun yung masasabi nating issue doon. So lahat ng mga pronouncement ng korte tungkol doon
na ay kailangan ng due process diyan sa Okay. umpisa, Oo. kailangan ipabigyan ng kopya lahat, Mm. ipasagot ang respondent. O yun yung masasabi nating aral ng kaso na yan. Hindi ka na pwedeng kumuha ng kahit ano pang mga nakasabi doon kasi naalala ko, Ted, yung original decision na yun, meron pa ngang paragraph doon, 1 or 2 paragraphs about the impeachment of Supreme Court justices themselves. Eh, hindi naman sila involved doon sa kasong Mm, yun. mm, So, mm. yan ang example ng mga obiter dictum. Opo. Okay, so, Senator, kung sakali lang po, kung sakali lang ano, na meron pong mga mag-isip ng to play safe, no? At kumbaga tumawid po, no, sa ano, sa pagsisiguro na hindi na po ito hahantong pa sa question kung ang isubpina na lamang ay yung pong June 30, 2022 up to the present na mga bank records, di ho ba kasi yun, wala ka na sigurong question doon, ano? Kung sakasakali man. Kapag ho ba ganon ang usapin, ano ho ba tingin ninyo ang hindi kagandahan for the prosecution or kagandahan o maging hindi kagandahan for the defense? Yung access sa tingin ko tama ka doon pagka na limit na yung time period sa panahon na Mm, sakop nitong term bilang mm, vice president, eh, mm, mukhang pilosopo na yun kung pati yun maobjeksyonan mo pa, di ba? mm, So, siguro meron naman idea ang prosecution sa figures na mm, makikita nila. Mga numero na po ito eh kasi mm, ipapakita mo yung paglago ng mm, kayamanan. Ang mm, kayamanan na-express yan sa figure, ang tawag diyan net worth eh. mm, So, siguro sa tingin ko alam na ng prosecution niya, gusto lang nila sigurong mm, ipakita talaga na mm, yung sobra-sobrang paglago galing sa 2007. Baka yun ang gusto. mm. Baka lang wala Oh, akong wala mm, akong mm, nakikitang figures sa TED mm, mm, wala akong access sa mga dokumento o wala man ako mm. nasilip na ganyang dokumento. So baka yan ang theory ng prosecution to make it more anong tawag mo doon? Hindi lang dramatic eh. Mm. Make it very clear, Mhm. klaro Mm. na galing sa gamitin ko ng mathematical term, Oo. galing sa original figure na X. Oo. Ngayon 30x na, 30 Oo. times na. So Oo. ganun siguro. Oo. Baka ganun ang gusto nilang, yun ang theory ng prosecution. Okay. Doon sa tax record, ano po ang inyong opinion doon sa pagbubukas nga nito at yung sumpina nga doon sa BIR Commissioner for the opening of the records of the spouses? Okay, pagdating sa kay Vice President, ang pagkakaalam ko, correct me if I'm wrong, meron ng authority from the President, Mhm. 'di ba, allowing now Mm. the commissioner ng BIR to produce the tax records of the Vice President. So, hindi na issue 'yon kasi 'yun ang ganun ang pagkasulat daw sa tax code na kailangan na Mm. magpaalam sa presidente kung ayaw Mm. nung taxpayer mismo. So, ganun na. So, nangyari na 'yon. Ngayon ang tanong, yung sa husband. So, kung nag-comply ang prosecution sa Vice President, mag-comply din sila sa requirement ng tax code sa revelation or Mhm. submission ng tax records nung husband. Opo, 'Di ba? opo, Oh, opo. 'di ba? Mm. Kasi nga Mm. doon nga sa impeach official nag-comply Mm. sila sa Mm. nakasulat sa tax code. 'Di ba? Comply lang din sila doon. Opo. Sana na-anticipate na nila 'yon at ginawa na nila 'yon noon pa. Pero ngayon po yata wala pang tugon ang Presidente Marcos, eh, 'no? Wala pa siyang, during the Corona trial, if you recall, mismo na po si, Commissioner Kim ang humingi ng pahintulot sa tanggapan ni Pangulong Noynoy, 'no? Pinagbigyan siya kaya nung siya yung sinubpina, meron na siyang hawak na approval na iyon. In this case po kasi wala pa. So definitely po ang BIR Commissioner kahit na sumipot siya sa hearing 'pag sinubpina siya, maaari siya mga tuwiran na, "Hindi ko magagawa yun, wala akong order, eh." Correct, correct. Pwede Hmm. nga. Kaya nga Mm. alam naman ng prosecution 'yan eh. Mm.
alam ng prosecution na dalawa lang instances na very strict yung Internal Revenue Code, pero law lang yan, batas lang yan, pwedeng i-amend yan Oo. actually ha. So dapat yung mga mambabatas natin ngayon iniisip na nila, teka muna, amyendahan natin ito, masyadong stricto rin. Di ba? So kung nag-comply kami noon sa corona impeachment, meaning to say, pwedeng ma-remind ang senators ngayon na yung senators noon nag-comply nga sila sa Internal Revenue Code tungkol diyan Hindi naman naging hadlang na-produce naman so hindi siya insurmountable obstacle. Hindi naman pinipilayan ng Senate Impeachment Court. Sumunod lang, napakadali. Hindi naman siya napakadali, pero napakadaling yung process, pero proseso. depende yun. Mayroong political judgment ang presidente, di ba? Opo. Sige. So, sir, yung pong mga invocation pa po ng mga data privacy, yung mga ganun pong usapin dito ho sa Nako, dito po sa area, dito po sa bank records, etc. Maging diyan sa BIR. Go ahead, sir. Opo. Hindi, misplaced na yan. Alam mo itong Data Privacy Act, dapat balikan na rin ito Nami-misuse siya Pag gagawa ka ng mabuti, i-invoke laban sa'yo para mahirapan ka. Tapos yung mga gumagawa ng masama, ini-invoke nila para hindi sila mabisto. Ngayon ganito, yung mga Data Privacy Act na yan, wala na yan, impeachment na nga ito. Ito na nga yung ito na nga yung pinakamabigat na accountability procedure kasi binanggit ito sa Constitution. So, at saka ang involved dito, napakataas na mga government officials. So, wala na yung misapplication or misinvocation ng Data Privacy Act. Tapos tandaan natin na yung ground na bribery, yung ground na graft and corruption, recognize yan as grounds for impeachment. O di ba, what is bribery? What is graft and corruption? Ngayong panahon, ano ba yun? Pera, bank transaction, bank transfer, Bitcoin, o di kailangan talagang may access ka sa records. Otherwise, kinawawa natin ang impeachment court. Wala siyang halos hindi niya ma-prove yung dalawang hindi niya mahanap yung katotohanan pagdating sa bribery and graft and corruption. Opo. Sir, pasintabi po sa lahat ng mga kagalang-galang na senator judges ngayon, ano po, matanong ko lang po kayo, kung kayo po ang magdedesisyon doon sa petition na ito para sa subpina sa bank records ng Vice Presidente. At, yung BIR ho kasi talagang klaro ho naman, kinakailangan ng order doon ng Presidente. Dito po sa tax records na ito, kung kayo po, paano ho nyo titimbangin itong pagdesisyon dito sa inyo pong boto? Bank records. Opo, bank records. Well, ako daan dyan, siyempre, liberality, basta't may ebidensya na relevant sa issue, tanggapin sana ng korte, tapos yung bigat na ibibigay nila sa ebidensya, desisyon na nila yun. Pwede naman kasi sabihin nila na okay, tanggapin natin itong income tax, pero na to, outside of the term na ito. Naniniwala ako sa panawagan o doktrina na dapat sa loob lang ng term ng impeachable official. So ganon, pwedeng ganon ang sabihin ng isang senador, kaya hindi ko to bibigyan ng kahit anong bigat. Pero siyempre dapat yung ebidensya payagan nilang nasa harap nila kasi otherwise para silang sila na disable sila, hindi yung buong katotohanan ang nasa harap nila. So meaning, hayaan muna natin na buksan itong mga bank records na ito from the time na siya, sabi nga dito ng prosecution, 2007 up to the present, pati itong BIR records kung mabubuksan, iharap sa aming lahat yan, and then magdebate kayo dito sa mga dokumentong ito, ang inyong mga posisyon dito at argumento,
in the end, dapat tangkilikin mo yon bilang senator judge tsaka ka magdesisyon. Ganun po muna. Dapat lahat ng ito ay nasa harapan mo. Ganon. Yan ang Opo. attitude ko. Yan ang attitude ko. Okay. Oh, kahit na hindi ako senator judge, kunyari practicing lawyer lang, yan ang attitude ko na kaya ka nga nasa korte para malaman ng korte yung katotohanan para ma-resolve niya ang isang issue sa lipunan, di ilagay na lahat ng ebidensya sa harap ng korte. In other words, kung kayo po ngayon ay sitting senator judge, your vote is yes, no? Sa subpoena. Yes, yes. Hindi dapat ma-deny, hindi dapat ma-deny ang access ng Senate Impeachment Court sa request na dokumento. Pero pag-aaralan ko Ted yung yung reasonableness ng period. Opo. Yun lang. Pero yung access ng records, lahat yan. Bank records, dollar man, peso, or kahit anumang currency yan. Or number 2, ITR. Opo. And then number 3, yung AMLA investigation reports, ibigay lahat yan. Opo, tama. Senate Impeachment Court na ito. Tama, kasama ho pala yung AMLAC report. I'm sorry, nakalimutan ko itanong yun. Kasama po yun sa gustong pabuksan. Pabor din po kayo doon. Ano po? Oo, dapat lahat yan para mabuo din yung picture, di ba? Mabubuo yung picture eh. Opo. And then, pero ho, kung sakasakali man, ano po, talagang hindi maaring pigilan ang pagbubukas ng bank records dito ho sa panunungkulan ng Vice Presidente, yon definitely hindi pa pwedeng bumoto against doon ng mga senador kasi klarong-klaro naman yun na yun ang pwede po na walang question na dapat nilang gawin. Hindi ba doon sa Corona impeachment trial, hindi lang peso bank record, pati dollar bank record. Nasettle na yun eh. Na meron talagang access doon na i-allow ang korte na tignan yung mga dokumentong yon. So, tapos sabi mo kung ililimit pa nila sa loob pa ng termino, wala na tayong pwedeng i-entertain na objection diyan. Okay, entertain objection. May tanong po dito. Meron po manifestation. Ano po, si Chacha, may gusto ko itanong sa inyo, Gotcha. Yes. Senator Coco, napapanood nyo naman po itong impeachment trial mismo. Ano po ang observation ninyo dito sa gawin ng ating mga senator judges? Lahat po sila. Hindi ko napapanood 100% of the time kasi siyempre meron din tayong ibang ginagawa. Yes. Pero Understandable po. ayoko mag-comment sa kilos ng mga senador kasi malaya naman sila gamitin yung oras na binibigay sa kanila eh. Nasa rules namin yan, alam ko yan at dapat yun na lang ang dapat nilang i-observe para kunyari aksaya lang sa oras yung tanong, at least 2 minutes lang yung naaksaya. Ganon yun eh. At saka yung rule, actually yung rule na yan, para yan talaga sa proteksyon ng senador eh. Kaya ka binibigyan ng limitadong panahon or oras kasi nga para hindi ka masyadong maraming nasasabi at nakikita tuloy yung baraha mo na partial ka na. Kasi ang oath mo kasi to render impartial justice eh. Kaya renerendahan ka na ng rules eh. O may 2 minutes ka lang o may 5 minutes ka lang. So ganoon. So for as long as i-observe lang ni Presiding Senator Chis Escudero yan, ano na po yan, ang tawag dyan sa economics is sunk cost. Gastos na oras na po yan kasi nasa rules naman yan. Oo. Sir, yun pong mga komento ng iba nang sinasabi, parang ang tagal, ang bagal naman masyado. Oo, ano Correct. pong, kayo po sa tingin nyo, ganun din po ba ang komento ninyo? Parang there are some issues being raised or that are raised in the past na hindi na po kailangan. Correct. If these are raised by senator judges, payagan na natin sila because they have limited period. If these are raised by counsel, prosecution man or defense, then obligasyon na yan o trabaho na yan ni presiding senator judge na i-remind niya yung counsel na counsel, do not pursue that point anymore. Sige, go back to the main issue. Ganun na lang, remind na lang siya na remind. Main issue lang. What is the main purpose ng cross-examination? It's either to clarify matters or to impeach the
credibility of the witness. So kung hindi na tungkol dyan, if you want to argue, wag na yan, pang memorandum na yan. Oh, so kung senator judges pagbigyan because it's under the rules, pero kung kung nasa panig ng prosecution or defense na tila lumilihis na po, dapat Remind. pinipigilan at nire-remind. Remind them, counsel, ano na yan, irrelevant na yan, balik ka na sa main purpose. Basta yung mga senator judges, payagan na, pero i-impose yung time limit. Opo. Okay, i-remind sila na hindi tayo senador na walang nagpupunahan sa oras na kinukonsume. Mga judges tayo at tayong lahat ay sumang-ayon na ito yung rules natin. Meron tayong time limit. At any rate, yung time limit na yan ay talaga naman for our benefit yan para hindi tayo masyadong nagsasalita at nare-reveal tuloy yung ating mga biases. Biases at mga binabanggit po ninyo karapatan ng bawat senator judge na magsalita at magtanong, etc. Paano po kapag totally naman irrelevant or immaterial yung binibigkas ng senator judge? Talaga bang sa rules nyo, blaha ka sa buhay mo dyan, hahayaan kita at yung presiding officer, hahayaan ka lang kahit wala namang, hindi naman material or relevant ang iyong pinagsasabi? Charge to experience, charge to the 2 minutes, and the price that the senator pays is political. Oo, kumbaga ganun talaga eh. So in short, walang magagawa. Basta iksiyan pa kaya natin yung oras. Gawin nating 1 minute na lang. Ano po Hindi, 2 minutes. Okay, na yung 2 minutes. Oo. Maganda na. Ano na yun? Ganon. Oo. Opo. So, kung ikaw yung presiding officer, Senator Coco, hahayaan mo na lang din siya kasi oras niya yon. Bahala ka kung relevant yan o immaterial, bahala ka na. Pero hindi, kapag paulit-ulit na lang siya, ganun no. Hindi, dapat one round lang. Aha. 1 round of 2 minutes. Ano ba nangyayari ngayon? Paulit-ulit bang 2 minutes? Then tatayo ulit, another 2 minutes? Bawal na yun. Oo. Should the presiding chair also call out yung mga tanong ng senator judges sa paulit-ulit? Kasi ang dami po eh. Hindi. Okay. Wag. Kasi alam nyo kung bakit. Number one, pantay lang naman ang mga senador. Ang tingin namin sa isa't isa, pantay-pantay kami. At number two, posible rin namang magkamali si presiding judge. Posible siya magkamali tapos papahiyain siya ng mga kasama niya. So, ganoon lang po yun. General respect lang. Basta wag silang magalit kung ini-enforce ni presiding senator judge yung 2 minutes. Kasi yan ang usapan natin eh. Pumayag tayong lahat na 2 minutes. Opo. Kada tayo natin, we have 2 minutes to pursue a point. So, yun na lang po ang i-enforce ng presiding senator judge. Opo. So, ito ho actual na nangyari. So, kumbaga, itong isang senator na babae, naghayag siya, sinaway siya kasi mukhang ang kanyang pinupunto, may kinikilingan. Parang ganun po ang dating. Pero yung isang senator judge, hindi sinaway na pagkahaba-haba, pero dalawa sila, pinagtatanggol po yung nasasakdal. Yung ganun po mga pangyayari, tapos yung babaeng senadora, kawawa din naman, 2 ulit na binarel doon sa ganun pong aspeto, pero yung dalawa naman, hinahayaan lang. Kapag ganun, ano yun, yung bang senator judge na kanya sinasaway, pwede rin magreklamo? Correct, oo. Kaya delikado yung ganyan na ang senator judge ay magkikritik or pinapatamaan niya yung kanyang kapwa senator judge kasi nga pwedeng bumawi, mag-retaliate. Di ano na nangyari, naging wala na tayo sa issue. Wala nang pumansin sa witness. Nagtirahan na ngayon yung mga fellow judges. Kaya yan, pwede nang mag-call ng break ang presiding judge diyan, presiding senator judge. Okay. And then siguro mahirap yan i-resolve sa floor, kailangan i-caucus na lang yan. Sabihin niya na huwag tayong mag-away-away. Walang mangyayari dito sa hindi aandar itong kasong ito. Ngayon, kung merong magmamatigas, we have to outvote that person. Alright, sige po. Sir, Senator, huli po sa akin, Sir, ito ho, sorry po, I just have to ask you, Article 4, no? At mukha pong na-present na ito, may pahabol ng daho testigo on Tuesday. Yun ho bang making grave threats and actively inciting to sedition is considered a high crime
or betrayal of public trust na pwede na po maging ground para patalsikin sa pwesto ang impeachable official? Nasusundan ko yung tanong ni Senator Soto. Parang naklaro niya doon na wala sa Constitution kasi wala namang sinabing you can Great, impeach yeah. an official because of grave threats. Opo. Wala doon eh. Bribery, graft and corruption, treason, mga ganon eh. And other high crimes, mataas talaga. Oo. So, ang sagot is betrayal of public trust. Although ang sedition medyo para sa akin high crime yan, ha? If you're calling, kung ang pananawagan mo ay violence against government officials, that is a high crime because that can possibly lead to death. Yes. Opo. Yung, Correct. Opo, yung napanood yung video na actual na respondent, yung panggigigil, panlilisik, pagmumura, at klarong-klaro na sinasabi niyang ganon. Straightforward na lang po ako ng katanungan dito. Yun ho ba ground na yon para ho maituring na yun ay betrayal of public trust? Yun ang magandang tanong. At yan ang magiging tanong dyan sa specific article na yan, Ted. So, hindi ko na sagutin kasi ang sagot ko dyan, hindi naman ako counted sa 16 votes na kailangan mag-convict. So, pero wag nyo na rin interviewin ang mga senador kasi yan na yung nasa mga utak nila ngayon na iniisip na ngayon nila. Yung mga napanood ba natin, yung ganyan na live streaming na nakakontrata na siya ng mamamatay tao at gagawin ang kanyang request na kung may mangyari sa kanya, ito yung babawian, 3 pa. O hindi lang isa, 3. O so mga ganon. So, tapos may pagmumura doon, minura. So, yan na ngayon yung pinaprocess nila. Ang maganda kasing tanong, walang elements kasi yan, Teddy, unlike yung mga crime, yung mga crime. Kaya tingnan nyo kung napansin niyo dun sa cross-examination na pinapasukan nila yung elements ng grave threat. Although sayang lang oras doon kasi hindi naman ito impeachment because of grave threat. Pero ganyan ang criminal eh. Ang crimes eh. Ang criminal law elemento. Pagdating dito sa ground, the betrayal of public trust, which is not a criminal act, walang elemento yan. Opo, oo nga ano. Wala So sila na po yan, iniisip na po nila yan na nakita ba ang tunay na pagkatao nitong high government official na kung alam ito ng taong bayan na ganito siya ay hindi nila siya ibinoto at linagay sa pwesto. Yun. So pag na yan, kanya-kanyang na po yan sila. Kanya-kanya na po silang assessment dyan. Oo. Okay. Ito, Senator, hindi pa naman po kayo Senator ngayon. Ito pwede namin tanong sa inyo. Based po sa mga balita na naririnig nyo, prosecution, defense, sino po ang talaga nagpakita o nagpakita ng magandang performance dito po sa nagdaang 6 na araw ng impeachment trial? Unfair kasi unfair sa defense kasi defense sila. Kunyari ba Tsaka sa basketball, wala pa sila. Wala pa yung witness. Hindi, wala pa sila sa kabilang side. Iano ko na lang sa basketball. Tignan mo yung, di ba, ang score sa basketball, mas mataas talaga yan sa mga defensive stats eh. Mga blocks, steals, ganyan. So, mahirap talaga supalpalin ang witness na 100% na mapakolaps mo siya sa witness stand na aaminin niya na siya yung gumawa ng krimen. Although nangyayari yan sa tunay na buhay, pero very rare po yan. So, unfair to say kasi yung offense talagang lamang. So, basta ang dalawa, both sides, they are doing their jobs well. Pinapakita nilang magagaling silang abogado, alam nila ang rules of evidence, pero pang courtroom po yan. Sana i-remind na lang sila ng Senate, ng presiding judge natin na sa umpisa pa lang, if I remember correctly, sinabi yata ni Senator Chis Escudero sa umpisa pa lang na he will also be liberal. Yes, sir. We heard that. He will not be technical as a presiding judge and he will be liberal to accept evidence. So, ganun po, sana sabihan na lang niya, ano yung objection, then state your ground, hindi na state your explanation, state your abbreviated ground. May mga code kasi dyan eh. Objection, Your Honor, leading. Objection, Your Honor, already answered. Ganon, mga code. Mga code na lang, ang ginagawa nito,
nagre-reasoning yung mga abogado 3 beses pa. Opo. Talo pa nila mga senador eh. Hindi. Senator, siguro naobserbahan nyo rin, wala namang debate dito doon sa video. Di ba nung unang didebate pa, hindi naman tinatanggi ng defense yung video. Ba't ba? Ang tagal. Anyway, wala lang yan. Parang sabi nga ni Senator Cheese, parang diesel engine, nag-warm up lang. Ganon. O, sige po. Opo, ako okay lang. I understand yung sa umpisa. Siyempre, di ba may mga tinatawag na mga birth pains, mga Okay. ganyan. So, Opo. I understand it completely. Yes, sir. Pero, sir, well, we miss you in the Senate. Oh, yeah. Oo nga. But I do not miss them. Grabe. Mas masarap maging citizen, Coco. Honestly, no? Siguro baka iba ang takbo kung meron dong isang Coco Pimentel. Yeah. Mhm. Well, siguro na, magiging, kung ako nandun, siyempre kokonti na lang ang mga lawyers. So, magiging active participant po tayo doon. Opo. Okay. Kumbaga yan. Within the time limit. Oo. Maganda sabihin din niya ngayon sa mga panahong ito, specific, the Coco you elect is the Coco you deserve. Saka feeling ko pag nandun Tama? siya. So, Correct. gamitin mo rin yung favorite mo, Senador. Alin doon? Use your kokote. Salamat po, Yes, Sir Senador. Cocote. Salamat sa panahon. Salamat po, former Senate President Thank Coco you, sir. Pimentel. Thank you po. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.